Okay, simulan na po natin. Alam niyo po ba na merong dalawang klase ng instruction sa buhay? Ang una po ay yung suggestion at ang ikalawa naman po ay command. Ang suggestion po ay nagsasabi ng ganito. Kung may pagkakataon ka, baka pwede mong gawin ito. Suggestion yon, parang request din ang dating, ano? Ang command naman po ay nagsasabi ng ganito. Gawin mo ito. Responsibility mo yan. Halimbawa po, kung tumunog ang fire alarm sa isang building na nasusunog, hindi po isasuggest ng bumbero na baka gusto mong i-consider ang lumabas. Uutusan ka niya na agad kang lumabas para sa iyong kaligtasan. Yun po ang command. Nang ibigay po ni Jesus ang Great Commission, hindi niya po sinabi, kung feel mo at kung swak halimbawa sa schedule mo, then go and make disciples. Hindi po ganon. Actually, binigyan niya po tayo ng kanyang mga disciples at ang kanyang mga disciples ng unshakable at urgent na command. Ngunit sa atin pong panahon ngayon, itinuturing ng maraming Christians ang Great Commission na tila baga isang great suggestion lamang. Na ito po ay optional, ito po ay negotiable, na gawin mo kung kailan convenient para sa'yo, kung kailan ka komportable. So ang pag-aaralan po natin actually ay 2 beses na natin magkasunod na taon na naging team ng atin pong church. Ano po? Ito po yung The Great Commission. Babalikan lang po natin kasi baka nakakalimutan na po natin ano po, na ang kahalagahan po ng pagsunod sa Great Commission ng ating Panginoon. So sa gabi pong ito, titingnan natin mula sa Bible na ang utos na ito ay hindi lamang po para sa mga pastor. Hindi lamang po ito para sa mga evangelists, para sa mga Bible teachers, sa mga missionaries o mga church leaders. Hindi po. Ito po'y para sa lahat ng tunay na umiibig at tagasunod ni Jesus. So ang tanong ngayon, ikaw na tumanggap sa Kanya, tunay ba ang pag-ibig na inuukol mo sa Kanya? Sumusunod ka ba talaga sa Kanya? Doon po sa book of Matthew, chapter 28, verses 18 to 20, it is written, Jesus came and told His disciples, I have given you all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So ang point number 1 po na gusto kong i-share sa inyo ay ito, the authority of the command. Hindi po agad ibinigay ni Jesus yung utos eh. Inilatag niya muna ang foundation para dito. Again, balikan po natin yung Matthew chapter 28 verse 18. Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Now, yung salita pong authority ay galing po sa Greek word na exousia, na ang ibig sabihin po ay delegated power, legal jurisdiction, and absolute right to rule. So yung power na ito na nasa ating Panginoong Jesucristo ay ibinigay din po sa atin. Sinabi po ito ni Jesus after ng kanya pong resurrection o kanyang muling pagkabuhay. Napagtagumpayan niya ang kasalanan, kamatayan at maging impyerno. Sa pamamagitan po ng kanyang tagumpay sa cross at sa kanyang resurrection, siya ay may kataas-taasang kapangyarihan sa buong sansinukob or the entire universe. Hindi po ito payo ng isang mahusay na guro. Ito po ay utos ng ating Panginoon, Diyos at Hari. Atin pong basahin yung nakasulat po sa Book of Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. You see, ang hinihingi po ni Jesus ay self-surrender. Hindi niya po ito ina-advise. Dinidemand niya po ito. So, kung na kay Jesus ang buong kapangyarihan, sa makatwid ang Great Commission ay hindi na kailangang pagdebatihan pa. Hindi na natin ito kailangang pagbotohan pa. Dapat po natin itong sundin. Imagine mo for example ang isang sundalo na inutusan ng kanyang commander-in-chief. Hindi sasabihin ng sundalo sa kanyang commander-in-chief, pag-iisipan ko po muna. Di ba? Hindi niya sasabihin yon. Pagpe-pray ko muna po. Hindi niya sasabihin yon. Hindi. Ang utos ay dapat sundin agad dahil sa taong nagbigay nito. At ang Great Commission ay utos po ni Jesus, ang atin pong Commander-in-Chief, the King of Kings and the Lord of Lords. Point number 2, the action of the command. Again, sa Matthew chapter 28 verse 19a, ang sabi ni Jesus, therefore, go and make disciples.
So matapos mong ibigay sa kanya yung authority, yung kapangyarihan, ipinasa niya sa atin. Tapos ang sabi niya, therefore, go and make disciples. Now, yung salita pong go ay galing po sa Greek word na pore utentes, which carries the sense of as you are going or in your going. Halimbawa po, sa mga estudyante pong nakikinig ngayon. So habang kayo pumapasok sa school, habang nakakausap niyo po yung inyong mga classmates o mga schoolmates, then yan po yung masasabi natin as you are going or in your going. So, humanap tayo ng pagkakataon, maging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit na as we are going, and as you are going, ay kailangan po natin talagang i-share ang mabuting balita. Yan ang ibig sabihin niyan. Hindi lamang po sa misyon sa ibang bansa, kundi sa ating araw-araw na pamumuhay. Now, yung mga salita naman pong make disciples, galing naman po yan sa Greek word na mateteusate, na ang ibig sabihin ay to train and shape someone into an obedient follower of Jesus. Okay? So dapat meron tayo kanya-kanya ngayon tina-target. Ito nga po ang aking gusto talagang ma-emphasize sa mga kabataan po dito sa Batangas eh. At sana po ganun din po sa mga may edad na, sa mga adults na ano po. Na at ganyan din sa inyo, dapat sa Cavite, no, yung mga estudyante natin diyan, dumadami yung youth natin diyan. Talagang wag nating hintayin na darating lang sila on their own. Talagang tayo po ay mag-invite din. And then of course, yung mga na-invite natin, mapatanggap natin sa Panginoon. And then after that, tayo na po mga ngalaga doon kung sinong in-invite natin. Tayo na, ibig sabihin, magdi-disciple sa kanila. Now sa Mark chapter 16 verse 15, it is written, and then he told them, si Jesus to ha, go into all the world and preach the good news to everyone. Noong pong first century, making disciples ay hindi po isang madali ang decision. Okay? Ito po isang relational journey ng pagtuturo, pagmumodelo, at pagsasabuhay ng katotohanan. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, and I quote, every Christian is either a missionary or an impostor. So, it's either ikaw ay nagsishare ng Word of God o ikaw ay nagpapanggap lamang. Meron din po akong naalala na nagsabi po ng ganito, kung hindi ka nagso-soul win, hindi ka isang tunay na Kristiyano. So talagang tanda sa isang tunay na Kristiyano, yung talagang umiibig sa Panginoon, yung nagso-soul win, nag-evangelize, and then after that, i-disciple niya. Okay? Kaya dapat talaga lahat tayo ay nagdi-disciple na sa ngayon, ano? At pag tayo po ay nakatapos na dyan, pero ayan ay ongoing process yan, ang ibig ko sabihin, kung meron tayong mga lessons, kagaya dito sa Batangas, meron po tayong mga materials na ginagamit sa discipleship, yung one-to-one discipleship, ano? Bali 13 lessons lang po yun. Pagkatapos nun, dapat talaga meron ng OJT. Dapat ay lumalabas na. Hindi ka naman lalayo eh. Sa school lang eh. Sa office sa premises lamang eh, di ba? Ay sa neighborhood nyo lamang eh. Yung mga kasama mo lang sa bahay eh. Meron ka na talagang audience. Now listen to this. Ang Great Commission ay hindi natatapos sa pag-invite ng kaibigan o mahal sa buhay sa church. Actually, yan yung panimula. Ito po ay naisasakatuparan sa pamamagitan po ng pag-aakay o pagdadala ng sinuman kay Kristo at sinasamahan sila sa kanilang paglago. Paano yon? E di, magiging modelo ka para sa kanya. Magandang halimbawa ka. Tapos syempre, ikaw rin nag-feed sa kanya ng mga Word of God. Kung hindi pa sila, for example, nakakasama sa church, e di, tapos na-sharean mo na sa school. E di kung ano yung natutunan mo sa church, pwede mong ibahagi sa kanila. Si Jinea, actually, I don't know kung naririto siya ngayon, nag-PM sa akin the other day at humihingi po nung yung buo na yon, yung 13 lessons sa one-to-one discipleship. Kasi meron na po siyang dinidisciple at na inaisasama na sa church, si Sobi. At ipagpapatuloy niya yung discipleship doon sa school. At ang sabi niya, kaya siya humingi ng mga, ang tawag dito, yung soft copy, ay para nga baka may makapakinig ng mga iba pa nilang klase habang kanyang dinidisciple si Sobi. So, kapatid, kaibigan, maganda nating tularan yung mga ganong halimbawa. No? Kailangan talaga lakasan na natin ang loob natin because time is running out eh. Nakikita naman natin kung ano mga nangyayari sa kapaligiran natin eh. Pagulo ng pagulo ang mundo natin. Di ba? At kailangan talaga maunahan natin ang jablo. Kailangan talaga mag-double, triple time tayo eh para ma-share yung word of God. Nasa atin naman actually lahat na ng kakailanganin natin eh to do so. And of course, nasa sa atin po ang Holy Spirit. Now, for example, ganito kapatid, kung natuklasan mo ang gamot sa cancer, ito nasabi ko na before eh, hindi mo siyempre ito isisikreto.
sasarilinin. Sasabihin mo ito sa buong mundo kung maaari. So kapatid kaibigan, ikaw at ako'y mayroong mas mahalagang hawak na gamot. Ang gamot sa eternal na kamatayan. Now, let's go to point number 3, the method of the command. Sa Matthew chapter 28 verse 19b hanggang sa 20a, nakasulat naman po, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Now, yung salita pong baptizing, yan po ay galing sa Greek word na baptizo, na ang ibig sabihin po ay to immerse in water. Ito po ay nagsisimbolize sa death to sin and a new life in Christ. Ang salita naman pong teaching ay galing naman po sa Greek word na didasko, which signifies an ongoing instruction that shapes thoughts and behavior. Doon po sa book of 2 Timothy chapter 2 verse 2, mababasa po natin, "You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others." So talagang kailangan yung passing of the baton eh. Kami, older generation na kami. So ipinapasa na namin talaga doon sa mga mas nakakabata sa amin para sure tayo na tuloy-tuloy yung ika nga ay pagpopropagate, pagtuturo ng gospel. At kung hindi po ito ginawa ng mga naunang mga alagad ng ating Panginoon, mga disipulo niya, paano natin mapapakinig ang mabuting balita? Hindi naman natin check kung kailan po babalik ang ating Panginoon. So kailangan tayo maihanda na natin yung future generation eh. So I am calling upon yung mga older na Christians, hindi older sa age lang older sa kanilang spiritual life, na talagang kailangan natin mag-grow at pagkatapos ay ibahagi na natin yung word ng ating Panginoon. Magturo na tayo. And as we spread the good news and as we teach these people, yung mga new converts, the more tayo ay mag-grow din. Kasi nag-aaral na tayo di ba? At kung hindi naman tayo mag-aaral, how can we grow? So kailangan natin talaga mag-aral. Siyempre, ang una nating pag-aaralan, yung salita ng ating Panginoon. Okay. Ang sabi po ni John Piper, the Great Commission is not about one person making one disciple. Now listen to this. It is about the multiplication of disciple making disciples. Okay? Disciple making disciples. Napakaraming tao po sa mundo. Sa pamilya na lang natin baka po hindi pa nakaabot ng salita ng Panginoon Sino magpapaabot sa kanila? Maghihintay pa ba tayo ng ibang Kristiyano na magpapaabot sa mga mahal natin sa buhay? Tayo dapat gumawa nun, di ba? Now, ang paggawa po ng disciples ay nangangahulugan ng soul winning at, syempre, pagtuturo, pagdadala ng mga tao sa Panginoong Yesus at pagtulong sa kanilang patuloy na paglago sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Now, point number 4, the assurance of the command. Matthew chapter 28 verse 20b, "And be sure of this," ang sabi ni Jesus, "I am with you always, even to the end of the age." Grabe yung assurance na yan Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Now, yung mga salita pong "I am" ay mula po sa Greek word na ego imi. Ang pangalan pong ibinigay ng Diyos kay Moses doon po sa Exodus chapter 3 verse 14. I am who I am. Now, yung salita pong always ay literal po na nangangahulugan na all the days, meaning without a single break. Ibig sabihin, tayo nagpapahinga, tayo day off, pero ang Lord hindi nagde-day off sa atin. Always, all the days of our lives. Now, doon po sa book of Acts chapter 1 verse 8, it is written, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth." Ang sabi naman po ni Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply. So wag tayong matakot kapatid na baka kapusin tayo dahil nga alam natin na limitado lamang ang ating kaalaman, maging ang ating oras. Pero kung ginagawa po natin ang ipinagagawa ng Lord sa atin, hindi po tayo magkukulang sa supply. Okay? Siya yung supplier natin Now, hindi ka nag-iisa sa pag-share mo ng mabuting balita. Ang Panginoon na nag-uutos sa iyo ay kasama mo at nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Now, the Great Commission exists because of a great problem. Guess what? That problem is sin. Three-letter word, pero napaka-powerful din.
wawasakin talaga buhay ng tao niyan. At salamat sa Diyos, naligtas na po tayo sa kasalanan o sa sin. What about our loved ones, our family members, our relatives, our classmates, our office mates? Paano naman sila, kapatid kaibigan? So kapatid kaibigan, go and follow the Great Commission. Again, it is not a great suggestion, but a great commission or the Great Commission. Go in the power of the Spirit, under the authority of our Lord Jesus Christ, with the love of the Father. Preach the gospel in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Live as His witnesses. Make disciples hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. Now, nawa po tayo po ay may natutunan po sa ating ginawang pag-aaral ngayong gabi.